Nananawagan si VP Sara, no? Sa Department of National Defense, mga bossing. Silence in Dad's arrest, Gibo replies. Oh, asan ba yan? Ito. Naku, sakit nito. VP Duterte hits Armed Forces of the Philippines. Na silence in Dad's arrest. Gibo replies, not our job. Tingin ko, hindi naman talaga trabaho nila Gibo ito eh. Pero, sampal ito kay Vice Presidente, mga kababayan. Di ba po ang Department of National Defense, ang AFP, kasama po ang grupo ni Jay Tariela, mga kababayan. Sila po ang, matindi po ang ginagawang paglaban para makuha natin ng tuluyan, lubusan, ang West Philippine Sea. Sila po yan. Ang Vice Presidente, mahingan lang ng, Madam VP, ano po ba ang inyong masasabi patungkol po sa West Philippine Sea? No comment. Wala akong masasabi niyan. At si Paulo Duterte na kapatid niya, ang sinabi, hindi trabaho ng Vice Presidente ang magkomento sa West Philippine Sea. Ngayon, AFP, nananawagan sila, bakit daw tahimik doon sa pagkakaaresto ng kanilang tatay, sinagot din sila, hindi namin trabaho yan. Ito po, si Gibo Teodoro, matalino hong tao to, at naniniwala ako na pinag-aralan niya yung sinabi niyang ganyan. Inisip nila, tingnan mo nga kung talagang sakop ba tayo doon bago magbitaw ng salita to. Di ba? Not too long ago, the Vice President had reportedly wanted the Defense Secretary post for herself. Ayan, maiiyak na lang sila dyan. Hindi namin trabaho yan. Same as doon sa sinabi ng magkapatid na hindi trabaho ng Vice Presidente ang magkomento sa West Philippine Sea. Saklap. Masaklap. Pero, ito po, mga kababayan, na komento ni Gibo, naniniwala ako pinag-aralan to. Yung kaila BP Sara, pinag-aralan naman din po yun. No? Yung hindi pagkomento sa West Philippine Sea. Bakit to? Pag nagkomento ka dyan, Inday, ng pro-Pilipino ka, na atin ang West Philippine Sea, kausap namin si Xi Jinping, no? Base po doon sa ikinwento ni Larry Gadon, humihingi ng asylum sa China, baka hindi matuloy yun, mayari ako. Si dating Pangulong Duterte. Kaya, tahimik. Di ba? At baka sabihin sa kanila ni Xi, nung panahon ng tatay mo, nagkasundo kami. Di ba? Maayos yung ganito, ganyan, tahimik lang kayo eh. Di ba? Bakit ngayon kontra ka na sa akin? Ganun. Yari sila sa China, mga kababayan. Tapos naman kung sakali naman na mag-pro-China naman po sila, yung pinapangarap na 2028 para maging presidente, lalabo ho yun. Diba? Kaya ako, nasasabi ko na talagang pinag-aralan nila ang hindi magkomento. Hanggang ngayon, wala Diba? Hanggang ngayon po, wala. Ewan natin kapag ka na bad trip si Inday Sara Duterte. Dahil pagka nakita naman natin, pag nabwisit si Inday Sara Duterte, lahat sasabihin yan. Baka may lumabas, baka may lumabas sa bibig niya, Xi Jinping, ikaw, sabi mo, ikaw ang bahala sa tatay ko. Baka biglang sumigaw, ngayon, sasabihin ko sa iyo, amin ang West Philippine Sea. Diba? Ganyan intayin lang natin siguro yung pagkakataon na mapuno ang Vice Presidente. Naalala nyo, di ba? Yung napuno ang Vice Presidente kasi nga may mga katanungan sa kanilang gustong ipasagot about doon sa confidential funds. Ayun. Pumunta doon sa Congress dahil nandoon si Zulaika na mas talagang makikita mo
Naglalagablab ang galit ni VP Sara kasi nakulong ng pansamantala 2-3 araw lang yata doon sa Congress sa Pilipinas pa si Zulaika. Oh, naglalagablab yung galit ni Inday Sara Duterte doon. Pero kay dating Pangulong Duterte, wala daw nararamdaman. Ano po? Wala akong nararamdaman. No, nandyan na yan. Ganito, tanggapin na lang natin. Di ba? Pagka na-visit ulit si Inday Sara Duterte, baka masabi niyan, bakit hindi mo tinanggap ang aming tatay diyan sa China? No. Humihingi ng asylum. Sabi mo, merong 10 kwarto na mansyon na nag-aantay. Base po kay Larry Gadon. Ano? Oh. Bakit nung nalaman mo na meron ng warrant of arrest galing sa ICC, biglang sabi mo, shoo, uwi na. Sabi, dito po natin makikita, mga kababayan, yung mga makabayan na DDS. Yung mga makabayan na DDS. Dito po natin makikita yung mga matatapang na DDS, mga bossing. Lalo na pag pinag-usapan ang West Philippine Sea. Ano po? Lalo na pag pinag-usapan ang West Philippine Sea. Nandiyan na ho, mga kababayan, yung mga DDS na ipapakita at ipamumukha nila talaga sa atin na duwag po sila. Ano? Noong panahon po ni Andres Bonifacio na idolo ni Robin Padilla, hawak nila gulok. Mga matatalas ang hawak nila. Yung kalaban nila, mga ano ho yun, mga rifle, mahahaba, no? Kahit malayo pa ang distansya mo sa akin, sapul ka na. Ganun po. Hindi po ito malayo sa sitwasyon ng Pilipinas at China. Pero unang-una po, si Robin Padilla na nagsabi, kakayanin ba natin ang China? Diba? Diba? Pero idol ni Binoy si Andres Bonifacio. Pero siya yung unang nagsasabi, diskumpiyado sa kakayanan. Parang ayaw talaga. Ano? Ngayon, yung mga DDS, kapag kami pinag-uusapan ng pagdepensa sa West Philippine Sea, ganyan na sasabihin, magdeklara na si BBM ng gyera sa China, huwag nyo kaming idamay na mga DDS. Yung pagiging makabayan po nila, iyan po yata yung ibig sabihin. Ano po? Makabayan kami, mahal namin ang Pilipinas. Kukunin na yung West Philippine Sea, no? Tinatayuan na ng estruktura. kayo na lang bahala dyan. Alam nyo po kung bakit namumuhay tayo na kumbaga may kalayaan. Dahil po doon sa mga bayani natin nung unang panahon na hindi po nila inisip na mamamatay ako sa giyera na to kung sakali. No? Mamamatay ako sa giyera na to kung sakali. Pero kung hindi ko iisipin yan, hindi mag-aalintana sa isipan ko yan. Bakit? Dahil ang makikinabang kung sakaling kami ay mananalo ay yung susunod na henerasyon. Tayo ho. Ano? Tayo ang nakikinabang nun. Ngayon, eto, merong pagtatalo, may pag-uusap, West Philippine Sea, na ngayon ho, pati Palawan, ang China gusto nang angkinin din. Ayon po doon sa kanilang mga pinapalabas na naratibo ngayon. Tapos makakakita tayo ng mga DDS. Kayo na lang, no? Sabi ni Lita Hermones, baka pag nagkagera, magtago kayo sa butas, no? Hindi dapat sututan. O baka yung administrasyon nyo, walang magawa. Meron, no? O, di ba? O, ang tagal ng pumapalag ng administrasyon. Ano nangyari? May ginawa na ba ang China? Wala. Nasa diskarte kasi. Kasi ang diskarte ng inyong dating Pangulo ko din dati. No?
eh, wag pumalag. Kasi baka bombahin nga daw tayo ng China. Wag pumalag. Yun ang naging diskarte. Maging sunod-sunuran. Maging tuta tayo ng China. Ngayong pumapalag ang administrasyon, may nangyari bang gera? May nangyari bang putukan? Wala. Baka sa mga kwarto ninyo, may putukan na nangyayari. Sabi tuloy ni Ma'am B, ni Ma'am V, Ranzam, for sale na yung jet ski. Hindi daw nagamit, ha? Kumbaga, brand new. Diba? Hindi nagamit yung jet ski papunta. At merong pinapaupahan daw. Bahay. May pinapaupahan, bahay. Reason para paupahan. Nasa Netherlands daw yung may-ari. Anyway,